mamamatay kayong parehas. Gusto mo mabuhay, di ba? Ala, nasa si Cheska! Nanay ko po, may patay! Inosente ako. Wala akong kasalanan. Si Raymond ang lahat ng may pakana nito. Wala akong Kung kasalanan. talagang inosente ka, Teresa, hindi ka matatakot sumama sa mga pulis. Bakit niyo po hinawakan? Di po ba kayo takot sa patay? Hindi pa siya patay. Kuha ka ng tulong, dali! Dapat siya yung madiin. Maliban lang kung okay lang sa'yo na sabihin niya yung katotohanan ng mga ginawa mo. Kasabot mo si Jessica. Magkasabot mo sila ni Sir Raymond. Hindi sa'yo ang katawan niyan. Sino ka? Maniwala ko kayo sa akin, napilitan lang po ako. May nagnakaw rin po kasi ng katawan ko. Sinong gagawa nun? Ang kakambal ko. Ako na kayo. Ma'am, mauna na rin ho kami. Pasensya na ako kung inabot na ako ng gabi. Sir. Hindi ko talaga maubos isip na magiging kasabot si Cheska. Bakit ganun? Sa tuwing meron akong naririnig tungkol kay Cheska, nagugulat pa rin ako. Kahit na alam ko na merong iba talaga sa pag-uugali niya. Alam mo, Geraldine, kahit ako, nagugulat din. Hindi ko maintindihan si Cheska. Ang bata-bata pa niya, pero ibang-iba na siya mag-isip. Siguro talagang na-threaten lang siya sa pagbalik-likisan sa buhay mo. Hindi, Alan. Kahit noon pa, kahit wala pa si Crisan, iba na talaga ang pag-uugali ni Cheska. Akala ko naman kasi noon, mababago ko pa yun, pero yun pala, hindi na. Hindi kaya siya talaga yung pumatay kay Papa? Alam mo, hanggang sa huli, umaasa talaga ako na sana paputunayan ng mga pulis na wala talagang kasalanan si Cheska. Pero ngayon na sinabi ni Crisan na kasabwat nga daw si Cheska, hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Kasi, ewan ko, naguguluhan na ako. Ito naman si Raymond, alam kong galit siya kay Cheska, pero talagang nakuha pa niya pagsabwatan sa anak namin. Ewan ko, gulo-gulo. Alam mo, Geraldine, pagkaraan ng napakaraming nangyari, kilala natin pareho si Raymond. Kakaiba mag-isip si Raymond at napakasama niyang tao. Hindi na lang ako magugulat kapag, yun nga, makipagsabuatan sa kay Cheska. Kasi gagawin niyang lahat para lang maibalikan niya sa buhay niya. Ano talaga siya? Hindi ako titigil hanggat hindi sila makikita. Geraldine, hindi ko kayo papabayaan ni Crisan. At kung nakaligtas man silang dalawa, hindi na sila makakalapit sila. Pareho silang may kasalanan sa batas. Tama lang yung ginawa mo. Tama lang yun. Paano kung nahanap na si Cheska, tapos nauna siya magsalita? Alam mo na yung gagawin niya sa'yo. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yan. Kalimutan mo na yan si Crisan. Maging masaya ka na lang na nandito ka at wala na siya. Pero Black Lady, nung pinatawad ko siya, parang hinayaan ko na siya mamatay. Dahil kailangan mong mabuhay! Tingnan mo nga yung pag-guilty. Hindi bagay sa'yo. Santita ka! Hindi ka santa! Tsaka minsan, ganun talaga yung buhay. Kailangan mo mamili.
Ikaw o siya? Siya o ikaw? Hindi naman masama na piliin mo yung sarili mo minsan. Mas gusto mo ba na siya ang nandito kaysa ikaw? Hindi, Plak, hindi. Tigilan mo na yan. Ito kailangan. Sir, Diego, ano kailangan niyo? magtatanong lang po sana kung meron kayong balita sa mga kaibigan namin, kila Crisan. Bakit akong tinatanong niyo? Ang sabi po ni Nay Teresa, tinangay ni Sir Raymond si Ma'am Geraldine. Ang huling balita namin, humabol si na Crisan at Cheska. Kayo po ang best friend ni Sir Raymond. Alam niyo po ba kung nasa na sila ngayon? Wala akong alam. Ang mabuti pa ay mauna na kayo dahil wala akong mabibigay sa inyo. Sir, alam namin hindi mo kami kaano-ano. Humihingi lang naman kami ng konting tulong para sa mga kaibigan namin. Hindi namin alam kung saan kami lalapit eh. Pasensya na pero wala talaga akong alam. Sige na, makaalis na kayo. Halika. Mamang pulis kung makatitig ka kanina nakikipagtigtigan ka doon sa pulis mong kapartner. Baka magkatuluyan kayong dalawa. Ngayon pa na yan titig mo sa akin. Nako, hindi tayo pwede. Hindi kita type, no? Hello? Ano ba? Pauwi niyo ba ako? Pauwi niyo na kaya ako? Kasi kung hindi, sabihin niyo na lang sa akin, inaantok na ako, na makakapwesto na ako dyan, Hindi ba at nang makatulog at makapagpahinga, ano ba? Tapos pengin na rin unan at saka kumot, yung malambot nakatitig ka na naman eh. Makakauwi ka na. Ha? Talaga? Paano nangyari? Nagbigay na ng statement si Crisanta Bautista na si Cheska ang kasabot ni Raymond. Talaga? O bakit? May mali ba sa statement ng bata? Ay, wala. Talaga nga magkasabot si Cheska at saka si Raymond talaga. Sinabi ko naman sa inyo, di ba wala nga akong kasalanan? O kung makatitig ka na naman, O sige, alis na ako. O pwede na ako umalis. Sige, ma'am, pwede na. O sige, babusya, goodbye, ciao. O taray, alam niyo ba yung ciao? O ako alam ko, ciao, di ba? O, bye-bye, thank you. Sige, Saan ka na ba? Sumagot ka. Raymond. Maliga! Raymond, kidnapping ang ginawa mo. Hindi simpleng bagay ito. Nababaliw ka na ba? Vincent naman, para naman bago ng bago. Tagal na akong baliw. Lalo na kay Geraldine. Alam mo naman lahat gagawin ko para sa kanya, di ba? Ba? Do you even realize how many crimes you've already committed? At kung noon nakatakas ka sa mga kasalanan na nagawa mo, ngayon siguradong wanted ka na. Kaya nga ako nandito di ba? Magtatago ako. Raymond, magkaibigan tayo. Siguradong dito ka rin unang hahanapin ng mga pulis. Bakit? Hindi mo ako papakita. Tago mo ako. Come on, Vincent. Vincent, after everything that we have done for you. Raymond, sinusumbat mo na ba ang tulong mo? No, never. Never ako manunumbat, Vincent. Hindi ko ugali yun. I guess, magpapaalala. Papaalala ko sa'yo na ako ang nangulit kay Dad para magkaroon ka ng scholarship. Para makapag-aaral ka. Para maging doktor ka. Na-imagine ko lang kung hindi ko ginawa yun. Saka kaya pupulutin na yan. Pero, hindi ako manunumbat. Never ko gagawin yun. Paalala lang.
So, matatandaan mo na. Okay? Okay tayo? Okay. Good. Good. Geraldine. Good news. Nakausap ko na yung doktor. Kapag wala daw nakita ang problema at walang complications, pwede na natin iuwi si Chrisan within 24 hours. Jer, gusto mo magstay ka muna sa bahay namin dito sa Batangas? Para at least kahit papaano makapagpahinga ka. Meron namang extra na kwarto ron eh. Doon ka pwede matulog, magpahinga, relax ka muna. Pwede kita ihatid doon, total. Natutulog na naman si Chrisan. Ayoko kasing iwan si Chrisan dito eh. Pwede namang ako yung magbantay muna sa kanya rito. No problem. Hindi kasi ako magiging komportable kung hindi ko siya nakikita. Mas gusto ko sana nandito ako. Ikaw, kung gusto mo, pwede ka naman umuwi. Ako nang bahala dito para naman makapagpahinga ka. Mas komportable rin ako kung nandito ako. Binabantayan kayo. Paano yun? Isa lang yung sofa. Dito ka na sa sofa. Ayun. Oh, ito. Ito na lang. Oh. Ayan. Dito na lang ako. Okay na ako dito. Jer, naisip ko lang. Siguro kung bukas, mailabas na natin si Chrisan, hindi ba makakabuti kung doon na lang muna kayo sa bahay ko tumuloy? Para at least in that case, nababantayan ko kayo. Tapos, nahalagaan ko kayo. Alan, kasi parang hindi yata magandang tingnan yun. Kasi may asawa pa rin ako. Geraldine, yung asawa mo na yan, ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kinidnap ka, kinidnap si Chrisan, ang anak natin. Basically, wala na akong pakialam sa kanya, wala na rin akong pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga na lang sa akin. Ikaw, si Chrisan, at safe kayong pamilya ko. Hello? Saan ba yung pagkain dito? Cold drinks. Ha? Vincent, asan ba yung mga pagkain dito sa bahay mo? Makain ka ba? Ay ano to, mga buhaya? Ha? Ano to, Vincent? Ginagago mo ba ako? Ha? Ikaw na nga lang tong pinagkakatiwalaan ko, tatraidorin mo pa ako? I'm sorry, Raymond, pero hindi ko na kayang palampasin ang mga ginagawa mo. Traidor kang hayop ka? Wala kang utang na loob. Tama lang ang ginawa mo, Vincent. It's only a matter of time na mahuli ka at pagbayaran mo ang lahat ng mga kasalanan mo. Geraldine, tutulungan niya ba akong tatlo? Ang kailangan mangyari sa'yo, mabulok sa kulungan. Babasagin ko muna yung bungo mo bago ako makulong, ha? Sige, ganun na yan. Uy! Ano? Ha? Sige! Kulong?
Pasasabugin ko to! Raymond! Sige, ibunin nyo! Alan, sandali! Alan, saan ka pupunta? Alan! Oh, kainin mo ito, ha? Mabuti itong pangontra sa mga impeksyon at pampalakas ng tibok ng puso. Oh, teka, tandaan lang. Salamat. Alam ko masama ang lasa niyan pero kailangan mo yan Sige. Ano? Huwag ka munang bumangon. Mahina pang katawan mo. Mahinga ka muna. Kailangan ko nang bumalik sa amin. Sigurado ako, hinahanap na po ako ng nanay ko. Pero mahina pa yung katawan mo Malala yung mga tinamumong sugat. Yan Pero kailangan po nila malaman na nabuhay pa ako. Baka po kasi nag-aalala sila sa akin. Hayaan mo. Bukas, luluwas ako ng Maynila. Babalik ako sa amo ko. Pwede kitang isama pauwi sa inyo. Ha? Maraming salamat. Walang anuman Sige, magpalakas ka muna, ha? Sige. Oh, kainin mo yan. Para lumakas ang katawan mo. Sige na. Hayop ka! Putok mo! Di ba yan ang gusto mo? Ha? Patayin ako dahil sa pantatarantado ko sa pamilya mo? Go! Ika! Kill me! Go! Ano? Mrs. Tevilla. Ako mamamatay tao tulad mo. Mas gustuhin kong magdusa ka sa kulungan kaysa sa papayin kita. Duwag ka. Duwag! Sige! Duwag! Hindi yan! Duwag yan! Tevilla. Hindi yan! Duwag yan! Naaresto ka namin sa sala kidnapping. Aresto! Susunod kita! Hiya ka! Hiya ka talaga! Ayop ka, Raymond! Ayop ka! Anong klase kang tao? Anong klase kang ama, ha? Sarili mong anak? Itinaway mo sa pagkikidnap kay Crisan, ha? Anong klase ka? Napakasama mo! Pakasama mo talaga! Jenny, alam mo naman ginawa ko lang yan dahil I love you. Sa'yo na lang yung pagmamahal mo, hindi ko kailangan yan! Mapulo ka sa kulungan! Hahayaan ko ang Diyos na lang ang humusga sa'yo. Dahil baka hindi ko mapigilin na sa ko, mapatay lang kita!
Sige na. Dalhin nyo na yan sa presinto. Wala ka nang mahihili. Nadispatcha mo na yung atribida mong kapatid. At nakabalik ka ba sa dati mong buhay? Totoo lang, nakakonsensya din naman talaga ako sa ginawa ko kay Crisan. Hindi ko naman gustong mawala siya. Nakukonsensya. Mas gusto mo ba na ikaw yung inanod at nawala kesa sa kanya? Kalimutan mo na nga yung awa-awa na yan. Alam mo, kung nandito yung kapatid mo, malamang ikaw na naman yung etcha puwera. Yan ba yung gusto mo? Ha? Yan yung gusto mo? Isipin mo to. Ikaw ang pinakaswerteng kaluluwa. Wala ka nang kaagaw sa buhay na to, sa katawan na yan, at kay Diego. Kuya Diego, wala magagawa yung pag-alala mo kay Ate Crisan. Wala ba siyang paramdam? Hindi ko pa pala nasasabi sa kanya na nakabalik na ako. Hindi pa pala siya natatawagan. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na nandito na ako. Kailangan ko tawagan yung boyfriend ko. Crisan? Diego, nandito na ako. Dito naman narinig ko yung boses mo. Ano, nasaktan ka ba? Kumusta ka? Puntahan mo naman ako. Miss na kita. Sige, pupunta ka dyan sa kondo. Sige, Crisan. Salamat po. Si Ate Crisan ba yan? Pinapapunta niya sa kondo niya. Ito ka muna, James, ha? Sige, ako na bahala. Ikaw gusto mo na ako sa kanya. Sige. Si Diego nga! Diego! 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 Nori! Oh, Boy, saan ka pupunta? Bakit nakukumawag ka dyan? pupunta ako si Crisan. Nakabalik na daw siya. Eh, si Cheska kasama daw ba niya? Kaso sinabi sa akin. Diego, sasama kami sa'yo. Kayo bahala. Tara. Nori. Dali. Vincent, maraming salamat sa'yo, ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin nahuli si Raymond. Maraming salamat, Vincent. You just don't know how much this means to me. Humingi ako ng tawad sa'yo, Geraldine. Napakalaki ng atraso ko sa'yo. I knew all along what Raymond was doing, but I didn't do anything about it. Kung nagsalita lang ako noon, buhay pa sanang isa mong anak. Alam mo, si Raymond, napaka-manipulative na tao na yun. Biktima lang tayong lahat. Ginamit niya tayo para makuha niya yung mga gusto niya. I know Raymond deserves this, but I feel bad for betraying him. Matagal ko din siya naging kaibigan. We go way back. Med students pa lang kami, ilang beses niya ako tinutulungan. If not for him, hindi ako magiging doktor. It's just a shame that our friendship had to end like this. You're a good friend. Alam ko na ilang beses mong sinubukan na baguhin si Raymond, pero yun na talaga siya, hindi na siya magbabago. Alam mo, all we have to do now is move on from all of this. Magsimula ulit tayo ng magandang buhay, di ba? Ilan na kami?
Bugoy, Eh, huwag ka nang umiyak. Sige ka. Mabilis kang tatanda. Bugoy, iniisip ko lang yung mga ginawa sa akin ng kapatid ko. Alam ko maayos na kami. Pero ganun pa rin pala siya. Sarili. Siya bang dahil lang kaya nangyari yan sa'yo? Bugoy, sobrang malapit kami ng mga bata pa kami sa isa't isa. Pero siguro sobrang lalim ng hinanakit niya sa akin dahil sa mga nangyari sa kanya. Ano pong nangyari sa kanya? Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo rin naman maiintindihan, Bugoy. Pero kung magkapatid kayo, sigurado magkakais kayo. Ganun talaga magkakapatid. Away, tapos nagkakabate. Ganyan din kami na magkakapatid, ate. Bugoy, hindi na ako maasa na mangyayari yun. Basta, pag may maitutulong lang ako, ate, kahit ano, sabihin mo lang. Bugoy, gusto kong tawagin ng mga kaibigan ko. Saan ako pwedeng tumawag? Meron cellphone si Ate Annalyn. Pwede ko hiramin. Salamat, Bugoy. Asan yung cellphone? Diyan ka lang ha, huwag kang aalis. Chico. Kasi buti ligtas ka. Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Akala ko ano nangyari sa'yo eh. Buti ligtas ka. Chico, wala nang makapaghiwalay sa atin. May makakasama ka pala. Pare Koy, gusto ko lang namin kumustahin. Nag-alala kami sa'yo. Okay naman ako. Sana hindi na kayo nag-abala. Crisan, kasama mo ba si Cheska? Nakikita mo ba siya dito? Wala, di ba? Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Ano ba tingin niya sa akin? Tanungan ng mga nawawalang tao. Wala nga siya dito, hindi ko siya kasama. Baka nilaman na siya ng tubig. Umamin ka nga. Anong ginawa mo sa kanya? Ha? Hindi na ba't natin talaga pwedeng ayusin to? Pagkatapos ng nagawa mo, naisip mo pa yan? And I would like to ask you to leave my house. Kailangan mo talagang umalis. Dito ka na lang. Pangarap ko kasi magkaroon ng ate. Huwag ka mag-alala. Kapag maayos na ang lahat, susubukan ko ulit dalawin kayo dito. Huwag ka na munang dumaldal-dal-dal dyan. Makinig ka muna sa akin. Grabe ka talaga, no? Ibang klase ka rin minsan. Biruin mo, ha? Nakakulong ka na, pero powerful ka pa din. Kailangan ko ng tulong mo. Ayoko mapahamak siya. But she has to learn her lesson. Pero Crisan, pangako ko sa'yo, hindi ka niya na masasaktan habang natitito ako. Pangako yun, ha?